Apat na bagong kotse ng Lexus ang dapat bilhin sa 2026. May ni-redesign, ni-refresh, espesyal na edisyon at may ilan ding mawawala. Isa-isahin ko ito, ibibigay ko sa iyo ang apat na pinakamahusay na kotse at isa na sa kasamaang palad ay paalis na ngayon. Pwede ka pang makakuha ng isa o dalawa niyan, pero malaking pagbabago para sa Lexus ang 2026. Simulan na natin. Maikli ang buhay para magmaneho ng boring na kotse. Malalaking pagbabago sa ES, LS, IS, RC at LC, ang ibig sabihin ay maraming sasakyan ang nandito ngayon pero maaaring mawala na bukas. Ipapaliwanag ko at sasabihin kung ano ang dapat mong bilhin, pati detalye at dahilan. Sa totoo lang, bibilhin ko rin ito. Una ay ang 2026 Lexus ES. Alam ng lahat na isa ito sa pinakamaaasahang kotse ng Lexus, pero malaki na ang pagbabago. Hindi mo na makukuha ang purong internal combustion engine. Mas mahaba ito ng 3 pulgada at ang platforma ay para lang sa all-electric or hybrid na powertrain. Maraming mechanical na pagbabago sa bagong 2026 Lexus ES kaya mas pinahusay ito ng husto. Ang rear suspension hindi na ito strut type. Multilink suspension na gamit nito kaya mas maganda at mataas ang kalidad ng biyahe. Gusto ko talaga ang malambot na takbo ng Lexus. At tulad ng dati sa ilang hybrid na sasakyan ng Lexus, magkakaroon ka ng ES 300 at 50H na pinagsasama ang 2.5 litro na naturally aspirated na 4-cylinder engine na katulad ng nasa Camry natin, pero pinapartneran ito ng electric drive. Pwede kang pumili ng front-wheel drive o all-wheel drive na platform, pero alam natin na kadalasan ang mga makinang ito ay nakalagay ng pahalang at ibig sabihin nito, karaniwan itong front-wheel drive na platform. Hindi ito katulad ng IS na mas sporty ang dating. Ang ES ay mas nakatuon sa karangyaan. Magkakaroon din ng ilang electric na bersyon, isang ES 300 at 50E at isang ES 500E. Ang una ay nagbibigay ng 220 horsepower na may tinatayang 300 milyang saklaw. At ng ES 500E ay may dalawang motor na umaabot sa 300 at 39 horsepower at humigit kumulang 200 at 40 milyang saklaw pero nangangako rin ito ng all-wheel drive na plataporma. Kaya para sa mga mas performance-oriented na driver, malamang na gusto mong piliin ang 500 pero kung hanap mo ay pinakamahabang saklaw, ang 350 ang bagay sa'yo. Ang panlabas ng 2026 ES ay kumukuha ng inspirasyon at disenyo mula sa susunod na henerasyon ng BEV, ang konsepto ng LFZC na may makinis na grille para sa mga hybrid. Makinis ang katawan at pagkakaukit, may twin L-shaped daytime running lights na may maliit na turn signals. Ang likurang disenyo ay may L-shaped taillights at lahat ng ES models ay may unang wavelength exterior color option ng Lexus. Gustong-gusto ko ang ganitong mga option, bago, sariwa at kakaiba. Iba talagang pakiramdam nito kumpara sa ibang sasakyan. Maganda rin ang loob ng bagong ES dahil ibinaba ang ilalim ng bintana kaya mas bukas ang pakiramdam. Mas payat ang mga upuan, mas madaling pumasok at nagbibigay ito ng magandang karanasan sa pagmamaneho. Tiyak na halos mas gugustuhin mo pang umupo sa likuran. May executive package din na gusto ko dahil sa ES 300 at 50E, pwede mo i-recline ang likurang upuan. Siguradong magugustuhan mo ang ganyang kaginhawaan. At iba pang magagandang teknolohiya tulad ng Ottoman sa passenger side, napakalaking kaginhawaan. At ang mga upuan sa likuran ay may kakayahan ding magpainit at magpalamig, pati na rin ang vibration sa mga upuang nasa magkabilang gilid. Iba pang magagandang update ay nagbibigay sa iyo ng bamboo layering na ito. Makukuha mo ang synthetic leather na karaniwan sa mga produkto ng Lexus at Toyota pero nagbibigay din ito ng 12.3 inch na driver display at 14 inch na center display na may napakaliwanag na graphics. Bukod ba rito, meron kang Android Auto at Apple CarPlay. Pero makukuha mo rin ang Lexus Safety Systems Plus 4.0 na nagbibigay sa iyo ng advanced na bersyon ng lahat ng safety at ADAS systems na maaari mong pangarapin para sa Lexus. Mas ligtas at marangya na ang kotse ngayon. Ito ang pangalawa na hindi ko talaga matapos-tapos purihin, lalo na't gusto ko talaga ang sporty na pagmamaneho. Gaya ng sabi ko, mas gusto ko ako ang nagmamaneho kaysa kotse ang kumukontrol. Ang Lexus IS ay isa sa pinakamaganda nilang alok, mas abot kaya at rear-wheel drive. Nakakalungkot, isinukuha na nila ang dalawang makina, ang IS 300 na isang turbo na 4 na silindro, pati na rin ang IS 500 na kanilang V8 naturally aspirated rear-wheel drive platform.
Nakakalungkot na wala na ang mga yon noong nakaraang taon. Natira na lang ang IS-350 na pinakamaganda pa rin nilang makina. May dual direct at port fuel injection para sa tibay, pagiging maaasahan at tamang sukat ng gasolina na nagpapabuti sa tipid sa konsumo. Pero ang katotohanan ng hindi ka magkakaroon ng carbon buildup ay nangangahulugan na mas mababa ang maintenance nito kumpara sa ibang kakumpetensya nito. Pero nagbibigay ito ng mahigit 300 horsepower at 0 hanggang 6 napu sa 5.5 segundo. Mabilis ito at may torque converter automatic, walang CVT na di maganda sa sasakyan na ito. Hindi, 6 na bilis lang ang automatic transmission kung all-wheel drive at 8 kung rear-wheel drive ang piliin mo. Ang F-Sport package ay nag-aalok ng maganda at upgraded na rear fascia at may kasama ka pang magandang maliit na spoiler doon. At higit pa doon, talagang kahanga-hanga itong tingnan. Ang 19-inch na gulong ay talagang nagpapabalansi dito. Kamakailan, nag-car show ako at ipinakita ang interior nito. Ang ganda talaga. Makakakuha ka ng magandang bamboo trim, isang start switch bezel at isang matapang na bagong radiant red na kulay na option. May 12.3-inch na driver at center display na mas malaki kaysa dati, kaya mas maganda ang loob kumpara sa nakaraang henerasyon. Sa labas naman, medyo iba na ang itsura. Para sa akin, mas kamukha na niya ang Corolla. Kita mo pa rin ang pagkakapareho sa linya ng mga modelo, pero hindi naman yan mahalaga dahil lahat ng mechanical at estruktural na aspeto ay nangangahulugang tatagal ito ng daan-daang libong milya. Na-appreciate ko ang kotse na may 300 horsepower, masarap imaneho, marangya, maganda at matibay. Ang bagong Lexus IS para sa 26 ay mas pinaganda gamit ang electric steering, nagbibigay ng mas magandang pakiramdam at higit pa rito, ang suspension ay pinahusay para sa mas driver-oriented na karanasan. Ang drawback lang ay sa ES mo makukuha ang Lexus Safety System na 4.0. Ang Lexus IS ay may 3.0 pero marami pa rin itong magagandang safety features sa lahat ng panig. Mahal ko ang IS, palagi ko itong gusto. At malinaw na, palagi ko itong mamahalin hanggat nandyan pa ito. Dahil sa kasama ang palad, ang IS ay hindi na magtatagal. Tulad ng nakita natin, aalisin na ang 3.5 V6 mula RX pataas, pati lahat ng iba nilang naturally aspirated na makina. Lahat ng V8 nila, pati GX at LX models ay hindi na rin magtatagal. Kumuha ka na habang available pa. Marami ang malulungkot kapag nawala na ito. Huwag mong sabihing di kita binalaan, pero sa 2026 huling edisyon na ng LC models, tama, may Inspiration Edition ang LC500. 200 kotse lang ang darating sa North America, parehong coupe o convertible at napakaganda ng mga ito. Ang 472 horsepower na naturally aspirated V8 ay ipinares sa 8-speed automatic transmission, lumili ka ng natatanging tunog at kalidad na bihira sa ibang car manufacturers. Ang espesyal na edisyong ito ay may carbon roof, itim na trim, 21-inch na gulong at bagong kulay na smoke gray. Kamangha-mangha talaga. Gustong-gusto ko ang mga sasakyang ito. Binabago pa nila ang loob para mas tumaas ang prestihiyo at marangyang pakiramdam. May puti at itim na contrast sa interior na talagang kamangha-mangha at maganda na talaga ito sa loob. May kaibigan ako may LC500 at humanga ako sa takbo, ginhawa, pino at lakas nito. Ang ganda rin ng tunog, lalo na kapag pinapabilis. Hindi mo talaga kayang kamuhian ang mga kotse na ito. Talagang kamangha-mangha ang mga ito at ang LC500 ay hindi na magtatagal. Pero hindi lang maganda ang kulay. May performance enhancements din gaya ng canard sa harap, carbon fiber rear spoiler, active rear steering at pulang brake calipers para mas gumanda ang itsura, estilo at pakiramdam ng kotse. Pero gaya ng sinabi, 200 coupe lang ang magiging available para sa Hilagang Amerika. 350 convertible naman ang magiging available din para sa Hilagang Amerika. Magkakaroon ito ng bagong kulay na wind na bagay sa brown at silver na bubong. Ay wow! Ang ganda! May 21-inch na gulong ito at rear limited slip differential na mahalaga para sa performance. Marami rin itong magagandang tampok. Makakakuha ka ng Mark Levinson stereo, skid plates, heated na manibela, heads-up display at itim na panlabas na detalye mula sa rocker panels hanggang likod, harap at palibot ng mga bintana. Halos lahat na. At magkakaroon talaga ng espesyal na badge sa gitna mismo ng kotse sa console. Hindi na ako makapaghintay na mahawakan ang isa sa mga ito. Gusto kong makita ito ng personal. Gustong-gusto ko na ang LC500. Pero ito, mas pinalevel pa talaga.
Nakakalungkot, ito na ang wakas ng isang panahon. Lahat ay papunta sa elektrifikasyon, hybrid at turbo 3-4 cylinders. Ito na talaga ang katapusan. Naalala mo nung reklamo ng lahat sa konsumo ng gasolina ng LX570 o GX460E? Alam mo ba, wala nang nagrareklamo ngayon dahil sa dami ng turbo engine na nagkakaproblema, gusto ng lahat ang NAV8. Ganito rin dito. Baka gusto mong mas pagmasdan ng LC500. Bilang bonus, bago tayo dumating sa huling kotse ng modelong yon, gusto ko ring banggitin na ang 25 ay katapusan ng RC. Ang ganda rin ng maliit na hot rod na yon. Nagsimula noong 2015 tumagal hanggang 2025 at doon natapos ang biyahe. Oo, pwede kang kumuha ng RCF o RC350 para sa sasakyang yon. Pareho silang sporty na 2-door coupe na may magandang drivetrain. Gusto ko talaga ang mga kotse na yon, parang maliliit na yas. Madaling alagaan ang mga iyon, maasahan at hindi mo kailangan mag-alala sa tibay at pagiging maasahan. Lexus ito, pero sports car ang katawan. Malungkot at mamimiss ang RC. Punta na tayo sa ika-4 na mawawala rin sa malungkot na paraan. Naalala mo nung nawala ang GS? Sobrang lungkot nun. Umupo ako sa sulok. Tumingin ako sa bintana ng ilang sandali at may munting luha na pumatak sa aking mata habang iniisip ko ano na kaya ang magiging kinabukasan ng kumpanyang ito na yung wala na ang GS. Isa sa pinakamagandang sedan nila na kayang tumapat sa M5 o 5 Series BMW ay nawala na. Pero alam mo ba, paalam na rin ang Lexus sa isa pang kahangangang sedan, ang LS500. Kaya nakakalungkot, ang LS500 sa 2026 ay may all-wheel drive system at 250 lang ang gagawin. Tama, meron itong twin turbo, 3.4 na liter V6. May all-wheel drive system din ito at Torsen limited slip differential. Talagang namumukod tangi ang Heritage Edition kaysa sa mga naunang henerasyon, lalo na sa trim lines, detalye at accent. Para sa akin, kung hindi mo tinitingnan ang kotse mo ng 3 beses habang lumalayo, maling kotse ang nabili mo. Isa sa una para sa Lexus ang pintura ng 19 Noir na pinaganda ng madidilim na trim at detalye. Ang kotse ay may 20 pulgadang gulong na may 20 spokes at dark gray metallic finish, kaya bagay ang contrast sa itim na labas. May built-in itong teknolohiya sa pagbabawas ng ingay kaya sobrang tahimik ng biyahe. Isa ring una sa LS ang pulang interior. Kumusta ang pulang interior, itim na labas at dark gray na gulong? Grabe, ang ganda siguro ng kotse niyan. Isa pang una para sa LS ay ang laser trimmed na wood accent sa buong interior. May mga bordado ang mga headrest at may nakaukit na LS Heritage Edition sa gitnang bahagi. Para sa akin, panoramic na salamin na bubong lang ang tama. Hindi sapat ang maliliit na sunroof panel. At kapag may full panoramic na bubong, lahat nasa harap, likod at kahit sino pa sa gitna ay mararanasan ang ganda ng sikat ng araw na pumapasok. Makukuha mo rin ang panoramic view monitor o sa madaling salita, ang bersyon nila ng 360 camera system. Dahil sa performance na yan, ang 0 to 6 na po sa 5.5 segundo ay ibig sabihin mabilis, malakas, marangya at napakaganda ang mga sasakyan. Sa totoo lang, gugustuhin mo talagang makuha ang 4 na Lexus na kotse na ito. Kailangan mo ng isa sa mga ito sa 2026 dahil sa katapusan ng taon, mawawala na ang ilan sa mga kotse na ito. Malungkot talaga. Alam natin na nagbabago ang industriya ng kotse, kadalasan hindi sa ikabubuti. Kaya siguraduhin tingnan ito. Baka ito na lang ang mga Lexus na gusto ko talagang pagmamay-ari. Paano ang iba pang kakumpetensya? Oo, laging may magagaling dyan. Baka sawa ka na sa Lexus o gusto mo ng kakaiba. O kahit ano pa man, sana magkita-kita tayong lahat ulit sa lalong madaling panahon. Magandang araw sa inyo. Magkakausap tayo ulit. Paalam.